Gusto mo bang gamitin ang Veo 3.1 model para mag-generate ng high-quality videos on autopilot? In this video, I'll show you how to automate this fully inside N8N. Hindi lang yan, we will cover the text to video, start and end frame to video, at reference image to video scenarios. Plus, I'll teach you how to turn this into a sub-workflow so you can reuse it inside any other automation you build in the future. Let us start sa tech stack natin. First, we need C8N. This is our logic layer for automation. If you don't have N8N running in Q mode yet, highly recommended yan for stability. I'll put the link below on how to self-host N8N via Hostinger. Second naman is si Key.ai. Think of Key.ai as our universal remote to control any other powerful AI models. Instead of managing different API keys for different sites, Key.ai gives you a single access point for video generation, image generation, and even music generation. And usually, mas lower yung cost niya. First things first, mag-register muna kayo dito sa Key.ai. Once naka-register na kayo, punta lang kayo sa marketplace and then go to API key. Dito, makukuha nyo yung API key nyo, copy nyo lang yan, and then save keep nyo lang. Gagamitin natin siya mamaya. For now, magre-create lang muna tayo ng manual trigger, and then dito, magre-create tayo ng HTTP request node. Ngayon, pag bumalik tayo kay Key.ai, and then pumunta tayo kay Veo 3 API, meron dito sa upper right na Run with API. Dito natin makukuha yung curl sa documentation. Ang kailangan lang natin gawin dito guys is i-copy siya, and then balik tayo sa ating N8N, and then import curl lang natin. Paste it, and then click import. Once na na-import na, gaya ng tinuro ko sa mga beginner course, kailangan nating i-save keep itong ating bearer oath, which is yung API key natin. So rather than ilagay natin dyan yung ating key, ita-turn off natin yan, and then we will use this authentication and then generic credential type. Ang gagamitin natin ay si bearer oath. Kay bearer oath, dito kayo pwedeng mag-add ng credential. Create lang kayo ng new credential, and then dito nyo na ipe-paste yung inyong API key. And then just click save. Once na-save nyo, make sure na pinili nyo yung tamang API key na ginamit nyo. Once na na-select nyo na yan, dito sa JSON body natin, may i-edit lang tayo. Guys, hindi naman lahat to kailangan natin. Aalisin ko yung mga hindi naman natin kailangan. Gaya nitong image URLs, mamaya pa natin siya kailangan. Dito naman sa model guys, meron kayong dalawang pwedeng pagpilian dyan. Pag pumunta kayo sa documentation and then you scroll down, makikita nyo dito guys yung Veo 3 or Veo 3 Fast. So, yung Veo 3 is the Veo 3.1 quality, while the Veo 3 Fast is the Veo 3.1 Fast. For now, sa demo natin, I will be using Veo 3.1 Fast na ang value should be Veo 3 underscore Fast. Ngayon, sa watermark, hindi naman natin kailangan yan, pero kung kailangan nyo sa use case nyo, pwede nyo ilagay yan. Sa callback URL naman, optional to kung gusto nyo makareceive ng message kung tapos na siya. But for now, dito sa use case natin, hindi natin siya kailangan. Sa aspect ratio, may mga pamimilian din kayo. Pag bumalik tayo sa documentation, makikita nyo dito na pwedeng 16:9 or 9:16 or auto. So for now, ang gagamitin natin guys is si 9:16. While sa seeds naman, optional din to. For me, hindi ko naman siya ginagamit. And then, hindi ko rin naman ginagamit tong enable fallback. And then, usually, lagi kong ine-enable yung translation para lang mas ma-refine pa yung prompt bago dumating kay Veo 3. Pagdating naman sa generation type, meron din tayong mga pagpipilian. Kung babalik tayo sa documentation, merong text to video, which is ito muna yung didiscuss natin. Merong first and last frame to video, and then yung default nga ng curl na to na reference to video. So for now, babalik ako dito and then palitan natin to ng text to video. Actually, pwede na natin yung i-run, pero for now, ang gagawin ko is gagawa ko ng sarili kong prompt, which is this one. Ngayon, na ready na siya, what we can do is go back and then execute the workflow. Nakita nyo nga na done na siya. For me, itipin ko muna siya para hindi tayo mag-request ng mag-request. Again, malalaman nyo na na-request nyo yan ng tama kung binigyan kayo dito ng task ID. Once na meron na tayong task ID, kailangan na lang nating i-query yung task na yan para malaman natin kung tapos na ba siya. Ang gagawin natin is babalik tayo sa documentation ni Veo 3.1 and then dito makikita nyo yung Veo 3.1 video details. Sa upper right, meron ng curl dyan na pwede nating i-copy. So go back lang tayo dito
Bago natin ilagay yung HTTP request node na gagamitin natin, ang gagawin ko is maglalagay muna ako dito ng wait node. Kasi usually, inaabot talaga ng 1 minute or 60 seconds bago matapos yung task ni Vio 3.1. So, ang gagawin ko dyan guys is iraran muna natin para matapos na yung wait node habang inaayos natin yung sunod na HTTP request node. So, mag-add na tayo dito ng HTTP request and then import na natin dito yung Perl. And then dito, just click import. Pag na-import na guys, makikita nyo na wala siyang parameter. Pero pag bumalik kayo sa documentation, makikita dito na makwequery nyo yung task using task ID. Kaya naman, ang gagawin natin, copy mo yung task ID na yan, and then go back tayo sa automation natin, and then dito, mag-a-add tayo ng parameter. Ilagay mo yung task ID. Para sa value naman, ang gagawin natin is i-drag and drop lang natin dito sa HTTP request node yung tamang task ID. And then, again, mas safe kung hindi dito natin ilalagay yung ating API key. Ita-turn off ko ulit ang headers, and then dito, select natin yung generic credential type, and then, bearer oath. Sa bearer oath, yung ginawa natin kanina na credential, make sure na iyon yung nakapili sa inyo. With that, ang gagawin ko naman dito is i-execute ko na yung step na to. Makikita nyo nakalagay dito success, meaning successful nating na-run yung query. Pero ang magsasabi talaga sa inyo kung successful yung generation natin ng video is yung ating success flag, which is this time it is equal to 1. Ngayon, tingnan natin sa documentation. Ang sabi dyan, ang ibig sabihin ng success flag na 0 is generating, while 1 is success. So, success talaga yung task natin. When it is 2, it says it failed. If 3, generation failed din siya. Kaya ako diniscuss to is ito yung magiging logic natin sa switch node natin mamaya. I-discuss ko further later. For now, tingnan ulit natin yung ating automation, and then kung makikita nyo, meron yang result URL. Pag kinapin nyo yan, and then pinaste nyo sa browser nyo, ang gagawin yan is magda-download yan ng file. Pag binuksan ko yung file na yon, ang mangyayari is ito na yung na-generate natin video. Gawin na nga natin yung ating query workflow. So again, ipipin ko muna to para hindi siya mag-query na mag-query. Ipipin ko na rin yung wait node para hindi tayo matagal magantay. From here, magdadagdag tayo ng switch node. Gaya ng sabi ko kanina, dito sa switch node, ang titingnan natin is si success flag. Ang gagawin ko dito is if success flag is greater than or equal to 2. Kasi dito sa documentation, ang sinasabi kung 2 or 3 siya, ibig sabihin generation failed. So, sa unang branch ng switch natin, doon natin ipapasa yung failed task. Ngayon, mag-a-add tayo ng rule dito. Again, si success flag ulit is equal to, yun naman yung default niya, 1. And then, ibig sabihin sa documentation, successfully na-complete yung task natin. Kaya naman, nasa node 2 yung success node natin. And then lastly, yung natitira, kung wala siya sa greater than or equal to at hindi rin naman siya equal to 1, meaning kailangan nating maghintay ulit ng another 60 seconds, and then that's the time na saka pa lang ulit natin i-query kung tapos na ba yung task. To do that, mag-a-add ako dito ng fallback output, and then pipiliin ko is extra output. So pag bumalik tayo sa ating N8N workspace, makikita nyo meron ng tatlong leg yung switch node natin. Again, the fallback is to reiterate again, and then again, yung first leg natin is for error. So maglalagay na lang ako dito ng stop and error node. Ngayon, kayo na bahala kung ano gusto nyong ipasa dyan sa message. For me, sisimplihan ko na lang error on generating the video. Yan. And then again, dito nga sa second leg natin nilagay yung success node. So para madaling mag-drag and drop, i-play ko muna to. And then dito add tayo ng set node. Kasi dito sa set node, ang gusto lang naman natin is makuha natin yung result URL kasi yon yung re-return natin. So pag nilakihan ko to, ayan na yung URL na kailangan natin. Baguhin ko na lang yung pangalan niya. Pangalanan ko na lang siya na video URL. So pag in-execute natin yan, nandyan na nga yung video URL natin. Ngayon, ang gagawin ko dito is i-clean up ko lang, and then pangalanan ko lang ng maayos. This is our video request node. Yan. Rename natin. And then this is our query task. Okay? Rename natin. And then yung output natin dito, this is our video URL. And then rename lang natin siya. Ngayon naman is itratry natin yung ating
first and end frame image to video. So, ang gagawin lang natin guys is i-unpin lang muna natin lahat to. Tapos mapapansin nyo na same workflow lang rin siya. Ang madadagdag lang guys is dito sa JSON body. Ang need lang natin dito is magdagdag ng parameter. Kung babalik tayo sa documentation, makikita natin na ang parameter niya ay image URLs. So, ikakopy ko na lang dito para hindi na tayo malito. At sinasabi din dyan guys na kailangan array of image link siya kagaya nito. So, ang gagawin natin dito para matest natin siya is maglalagay tayo niyang image URLs and then nag-prepare na ako ng image na gagamitin natin. So, nag-prepare na nga ako ng images. Ang first frame natin lagi dito sa unang part ng array. Ngayon, nag-prepare na ako ng first frame image natin which is this one. So, i-paste natin yung URL niyan dito sa ating first image o siya yung magiging ating first frame reference image. Nag-prepare na rin ako ng second image which is yung ating magiging second reference or end frame image which is this one. So, i-paste ulit natin siya dito sa ating image array. So, meron na tayong first reference image and second reference image. Pero guys, gaya ng sabi ko, ang itatackle natin dito sa testing na to is yung first and end frame to video. Kaya kailangan nating palitan yung ating generation type. So with that, para maalala lang natin, pag bumalik tayo sa documentation, ito yung value dapat para magamit yung first and last frame to video. Copy natin siya, palitan natin to. And then, ang kulang ko na lang guys is palitan natin yung ating prompt para tugma siya dun sa ating first and last video. So, back lang muna ako dito. Ngayon, ang gagawin lang natin guys is i-execute itong workflow. Ngayon, gaya niyan, okay na tayo sa first part. Meron na tayong ID. Ang kailangan na lang niya is mag-wait ng 60 seconds and then i-query yung task. So, fast forward muna natin. So, kung makikita nyo nga, natapos na yung una nating 60 seconds. And then, ang naging output niya dito guys, yung success flag is 0. Gaya sa documentation kanina, yung 0 meaning hindi pa siya tapos mag-generate. Kaya naman, sa switch node natin, hindi siya pumunta sa fail, hindi siya pumunta sa success, dito siya sa fallback. Dahil sa fallback siya pumunta, another 60 seconds yung iintayin natin. So, fast forward muna ulit natin. So, ayan na nga, successful na yung ating video creation. Kung makikita nyo, 4 na beses tayong nag-antay ng 60 seconds kasi medyo matagal yung pag-generate ng dalawang image yung reference. Pero nung nag-success na siya, pumunta na siya dito sa ating set node at nandito na nga yung ating video link. Ngayon, pag kinapi ko yan and then again, pinaste ko, automatic magda-download siya at pag click ko, ito na yung video natin. So nakita nyo nga, ganyan ginagawa yung from abandoned room to a new room na video. Magkakaroon ka ng first frame na mukha siyang abandoned and then last frame na renovated na siya. And then ipipid mo siya kay Veo3 para magawa yung time-lapse renovation or cleaning. Magkakaroon tayo ng deep dive na tutorial dyan para mas maganda pa yung magawa natin and we can recreate those viral videos. Ngayon naman is itatackle natin yung reference to video. Sa reference to video guys, ito na rin yung gagamitin natin na JSON body. Ang kakaiba lang sa reference to video, pwede kang magkaroon ng 3 na images. Ngayon, mas mapapaliwanag ko siya kung gagawa tayo ng example. So, ang gagawin ko, palitan ko muna yung prompt na niready ko para sa reference to video. And then, ito yung mga images na gagamitin natin. So, munang una is itong pusa na to na kamukha ni Garfield. So, palitan natin to. Yung pangalawa, ang gagamitin naman natin na image is itong, ayan, yung astronaut na yan, na laruan lang naman. And then lastly, ang gagamitin naman natin sa pangatlong reference is itong image ng Mars. Okay, palitan natin yan. And then, huwag nating kakalimutan na palitan yung generation type natin. Again, sa documentation, ang reference to video is ito. Copy natin yan, and then paste natin dito. And then with that, pwede na ulit tayong mag-test. So, ang gagawin ko dito guys is i-execute ko ulit yung workflow. And then from here, fast forward na lang natin hanggang ma-complete yung video generation. So, ayan na nga, tapos na yung workflow natin. Ang kailangan na lang natin gawin is i-copy yung ating URL. And then, pag pinost ko siya, automatic na magda-download yan and then pwede ko na siyang buksan. Ito yung result niya. So kung nakita nyo nga, ang ginagawa ng reference to video is pwede mong pagsamasamahin yung 3 images
into one single video. Ngayon, bahala na kayo kung paano nyong i-mix and match. Kasi usually, ginagamit talaga siya para sa mga UGC. Kunwari, meron kayong image ng product, image ng tao, at saka image ng background. Gagawa lang kayo ng prompt para pagsamasamahin siya. In my case, pinagsama-sama natin yung picture ng pusa, picture ng astronaut na laruan, and then yung picture ng Mars to create this video. So, ganyan nga lang yung workflow natin para magamit si Video 3.1 sa N8N. But let's make it pro level. What if gusto mong gamitin to inside a different automation workflow? Hassle naman kung kaka-paste mo lagi yung nodes na to. Kaya gawin natin siyang reusable workflow by making it a sub-workflow. Ang kailangan lang natin gawin dito guys is burahin natin tong si manual trigger and then mag-add lang tayo dito ng node na when executed by another workflow. Ngayon, kailangan lang natin yung mga parameters. So, unahin na natin yung prompt, string lang siya, and then isunod na natin dito guys yung image URL, string lang naman siya, and then dito naman, isunod natin yung aspect ratio. And then lastly, idadagdag natin yung generation type. Again, string lang naman lahat yan. Ang mangyayari guys, ay execute muna natin to para makapag-drag and drop tayo dito sa ating video request node. So, pag inopen ko to, ang gagawin natin is gagawin nating expression yung JSON body. Pag nilakihan natin siya, ang kailangan lang natin gawin is i-drag and drop tong mga to. So, dito guys, ang mahalaga is palitan muna natin yung prompt. Again, ito yung prompt na yan. Ngayon, kailangan nyo siyang dagdagan ng command which is dot to JSON string and then open and close parentheses. Kasi guys, usually pag nagpasa kayo dyan, pwedeng may mga enter, may mga quote, para i-convert niya sa tamang JSON string at hindi mag-error yung request nyo. Ngayon, sa image URLs, medyo tricky siya. Kasi paano kung ang gusto nyong gamitin is text to video? Dapat wala totally itong si image URLs. Kaya naman, gumawa na ako ng expression para ma-achieve natin yan. I-paste nyo lang ito, and then, sasabihin ko sa inyo kung para saan to. Kung si image URL guys is null, gaya nito, ang gagawin niya ay blank lang, meaning hindi siya lalabas dito sa output natin. Pero once na ipinasa nyo yung ARI dyan, hindi na magna-null to, and then ibabalik niya yung parameter natin na image URLs plus yung ARI na ipinasa nyo sa kanya. Kaya mahalaga na ito yung gamitin yung expression. Don't worry, madadownload nyo naman yung workflow na to. Yung link is nasa description below. And then again, ipasa lang natin yung ating aspect ratio. Dito natin siya ipasa. And then, again, lastly, yung ating generation type, ipasa lang natin dyan. Once na naipasa nyo na lahat ng parameter na yan, good to go na tayo. Ang kailangan nyo na lang gawin dito is i-publish siya and then click publish. Meron ka ng dedicated video generator function na pwede mong gamitin anytime sa other workflow. Ganyan nga lang kadaling gumawa ng automated AI videos straight from N8N. If you are a beginner in N8N and na-overwhelm ka sa bilis ng video, don't worry, consider watching my free N8N beginner and intermediate courses in our playlist, link in the description below. If you want the copy of this whole reusable workflow, yung link is nasa description din. Hanggang dyan lang nga muna mga lakwatseros, laging tandaan, less manual work, more lakwatsa.